Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Chapter 9. Nakakapagod ang araw na ito. Ang daming nangyari sa isang buong araw. Nakakapagod. Naramdaman ko ang pag-angat ko, pero hindi ko maidilat pa ang mga mata ko. Antok na siguro pero nararamdaman ko ang pagbuhat sa akin at ang paglutang ko sa ere habang buhat ng matitipunong braso. Hindi takot na malaglag dahil pakiramdam ko ay secure ang pagkakahawak sa akin. Nakuha ko pang idikit ang pisngi ko sa dibdib ng mga ito. Mas lalong naging komportable ang aking pakiramdam. Kahit nang ilapag ako sa malambot na kama, ay dama ko ang pag-iingat. Gusto ko talagang idilat ang mata ko, pero bigo ako na magawa yun. Sunod kong naramdaman ang paghawak sa kamay ko. Sobrang ingat nun. Marahang minamasahe na mas lalo kong ikinokomportable. Mas lalo tuloy akong hinila ng antok. Nagising ako na tanghali na. Tanghali na para sa akin. Ang 8 a.m. Alam kong sakat ako natulog. Kaya naman paano narito ako sa kama ngayon. Bumalik ako ng higa. Pansin ko ang unan sa kabila ng side. Inabot ko yon. Nakuhang amuyin. Dito natulog si Timothy. Dahil kumapit sa unan ang amoy ng lalaki. Siya ang nagbuhat sa akin. Malamang, hindi naman ako lumilipad o naglalakad kapag katulog. Hindi talaga nakakaramdam ng takot ang isang yon. Ang lakas ng loob na gumawa ng kalokohan kahit pa sa iisang lugar. At nandito ang kanyang asawa. Bilib ako dati rito. Tapos ngayon, super disappointed na. Walang matinong lalaki na kasal na nagnanaising maging dalawa ang babae sa buhay niya sa iisang bubong. Isang asawa. At nais pang gawing kabitang isa. Ibinato ko ang unan saka ko bumangon. Maayos ang pakiramdam ng paa ko. Nakita ko pa ang oil na ginamit ko habang kinikilos ko yon. Ang mga paa ko na nasa paanan ng kama. Hinilot din ba niya kagabi ang paa ko? Sinubukan ko talagang mag-isip. Pero wala eh. May utak naman ako pero palyado. Ayaw gumana ng maayos. Happy birthday Timothy. Excited na ani ni Meredith. See, bahagyang nakaawang ang pinto. Hindi man lang isinara. Kaya tuloy narinig ko ang tinig ni Meredith na binabating asawa niya. Thanks Mary. Matulog na halik pa ang sunod kong narinig. Hinalikan siguro ni Meredith sa pisngi ang lalaki. Lumapit ako sa pinto at maingat na isinara yon. Kahit ilak ang pinto, ay wala ring epekto dahil nakapasok pa rin ang lalaki sa kwartong ito. Birthday na ng lalaki. Nag-iisip pa ako ng gift para rito. Pero wala na akong balak na ibigay yon dito. In-order ko lang yon sa online na na-deliver naman agad. Humakbang ako patungo sa maleta. Kinuha ko yun doon. Relo lang yon. Kumpara sa mga tiya kong regalo at ng pamilya nito at ni Mary. Yung pinambili ko rito, tiya kong barya lang sa kanila. Lumapit ako sa basurahan at itinapon yun doon. Hindi deserve ng blackmailer na yon ang effort ko. Thankful pa nga ako rito, no? Nang una sa kabaitan nito, ay may sungay pala. Kung pwede lang ilayo ko ang kapatid ko rito, para hindi siya masaktan ng asawa niya. Pero sa tuwing tititigan ko si Meredith, kita kong mahal na mahal nito ang demonyo niyang asawa. Sa bagay, mabait kasi si Timothy kapag ka nakaharap siya. Pero kapag ka nakatalikod, at walang kamalay-malay na lumalabas ang ugali ni Satanas sa lalaking iyon. Nag-shower muna ako. Gusto ko pa sanang mag-jogging pants and long sleeve pero hindi yon appropriate sa lugar na ito. Lalo't umaga. Kaya naman isang bestidang pink na lang ang isinuot ko.
Nagugutom ako kaya pagkatapos magbihis ay lumabas na rin. Agad na napatingin ang dalawa sa akin nang lumabas ako. Hawak ni Meredith ang cake sa kanang pisngi ni Timothy ay bakas ang red lipstick ng asawa nito. "Cloud, good morning," bati ni Meredith na ang taas ng energy. "Morning," tipid na sagot ko. Nagtamlay-tamlayan ako upang mamaya ay may maidahilan sa kanila. Birthday na ni Timothy. Hindi mo ba siya babatiin? Of course, babatiin. Happy birthday, Tim. Thanks, Clau. Thanks din, love. Kasi narito ka sa tabi ko ngayong araw na to. Nakatingin ito sa akin ng diretso nang sabihin niya yon. Pero nilungon din ito ang asawa. Sa kanya hinalikan sa pisngi si Meredith. Halatang kinilig ang kapatid ko sa gawin ng asawa sa kanya. "Nakapag-breakfast na ba kayo?" Singit ko sa usapan nila. Sana oo para may reason akong lumabas at kumain na lamang sa restaurant na available rito sa resort. "Yes, tapos na kaming kumain. Pero pwede ka naming sabayan ulit." Si Timothy yon. Akala ko pa naman ligtas na at makakaiwas na. Masarap ito. Napatitig ako sa hiniwang stick na ilinlagay sa plato ko. "Salamat," tipid na ani ko sa lalaki. Nasa tabi nito ang asawa, pero ako ang binigyan ng hiniwang karne. Nang pasimpleng sulyapan ko si Meredith, ay busy naman ito sa paghiwa ng stick niya. Sa kanya nilagyan ang plato ni Timothy. "Love, kain ka ng marami." "Thanks, love," tugon naman ng lalaki. Napakalaking third wheel sa dalawa. Tapos, ang dating pa, para pa akong umeeksena. Mamayang gabi ang party ni Timothy. Pero dahil maaga pa ay may plano ka bang gawin, Clau? Sinulyapan ko si Meredith. Marahan ko ring hinihiwa ang stick ko habang nakatingin sa kakambal. Plano ko sanang mamasyal mag-isa Pahiwatig na yon para hindi nila ako makasama sa kanilang plano mamayang gabi. "Ayaw mo ba kaming isama sa lakad mo?" Nakatawang ani ni Meredith na muling naglagay ng stick sa plato ni Timothy. "Gusto ko mag-isa, Meredith." "Hay! Oo na, love. Sama na lang tayo kina Chara. Minsan lang buwang pamilya mo with your lolo and lola. Kaya sulitin mo na ang pagpakataon." "Okay," tipid na sagot nito. Hindi ko pinansin ang hiniwa nitong stick na inilagay sa plato ko. Hindi ko kinain yon. Nang matapos kaming kumain ay nagpaalam na akong mag-ikot muna. Okay naman ang paa ko. Hahanap lang ako ng magandang spot or pwedeng doon ulit sa pwesto ko kahapon. Kanina naman, dala ko na ang librong babasahin ko ngayong araw. Kaya hindi ko na kailangan pong bumalik sa bilya. Naglakad ako patungo sa dulo ng cottage. Kung saan ako pumwesto kahapon ay ganun din ngayon. Isang English novel ang nakatakda kong tapusin ngayong araw. Pero mahigit 1 oras pa lang na abala ako sa pagbabasa ay may umupo na sa tabi ko. "Anong ginagawa mo rito?" Agad kong tanong kay Timothy. Bigla na lang sumulpot. Kanina'y natanaw ko pa ang yating alam kong sinakyan ng pamilya Paulo. Ibig sabihin, nakaalis na ang mga ito. Pero bakit narito ngayon sa harap ko ang lalaki? "Ayaw mo bang samahan kita?" Nangingiting tanong nito sa akin. "Ayaw ko." "Hindi ba obvious? Gusto kitang samahan kaya nagpaiwan ako." "Pumayag ang asawa mo? Wala naman siyang magagawa eh." "Paano mo nakukuhang saktan yung taong may mabuting puso sa'yo?" "Stop the drama, Claudette. Gusto ko lang magpahinga kasama ka." Sabay higa nito sa tabi ko. Sumiksik pa talaga. "Magpatuloy ka lang sa pagbabasa, babe." Udyok nito sa akin. "Babing mo mukha mo. Nakakadiri ka. Wala ka bang regalo sa akin? Birthday ko ngayon ah." Ang lambing-lambing ng tinig nito. Hindi man lang kinilabutan sa mga pinagagawa niya sa buhay. Hindi mo deserve ang regaluhan. Pagsusuplada ko. Gusto kong iwan ito pero niyapos nito ang bewang ko. "Stay still, babe." Lumapat pa ang labi nito sa bato ko. "Ano ba?" Saway ko rito.
Kung pwede lang, ikaw lang ang kasama ko sa out of town na ito. Eh di sana masaya sana. Mas masaya kung malunod ka na sa dagat. Cheater! Ako lang ba? Ako ba yung nagsabi ng more habang nakabaon ang mga daliri ko sa iyong pagkababae? Ako ba yung nanginginig sa sarap habang pinaliligaya ng mga daliri ko? Sex lang ba ang mahalaga sa iyo? Pwede mong makuha sa asawa mo yon nang hindi itinatapon ang lahat ng meron ka. Pwede ko rin makuha sa iyo at ibibigay mo sa akin yon. Ano gagawin mo? Pupwersahin mo ako? Disgusted na ani ko rito. No! Ikaw ang kusang magbibigay sa akin nun. Never. Let's see, babe. Maharot na ani nito. Hindi ako papatol sa lalaking may asawa. Yung mga nangyari, tapos na yon. Ikaw lang ang may gusto nun. Gigil na ani ko rito. Really? Tanong nito sa akin. Dinukot niya sa bulsa ang cellphone niya, saka sinimulan niyong kalikutin. May pinlay itong video na ikinapanlamig ko. Ako yon, sa ibabaw ng lababo. Halatang sarap na sarap sa ginagawa ko. Uulitin ko ang tanong ko. Ako ba yung nag-request ng more? Tanong nito sa itsura ko. Halatang kahit tuluyan ako nitong angkinin, ay bibigay pa rin ako. Hindi ako sumagot. Tara na, babe. Ha? Tara na sa bilya. Mamaya pa babalik si na Meredith. Baka hapon na sila bumalik. Gaya ng billing ko sa Kaftain, mamaya pa sila pababalikin dito. No! Nagpa-set up ako ng table roon. Hindi kita na solo kanina dahil kasama natin si Meredith. Kaya naman, doon na lang sa bilya. Napasunod ang tingin ko sa cellphone nito. Nakita ko na sinesend na nito kay Mary ang video. Kaya dali-daling hinablot ko yon at kinansel. Napapaliw ka na ba? Oo, baliw na baliw sa'yo. Kilabutan ka naman, Timothy. Huwag mong gamitin sa akin to. Ang lakas at pera mo sa mga bagay na hindi mo dapat ginugusto. Bakit hindi pwede kung makakatulong yon para makuha kita? Imposible. Disappointed man na tumayo ako ay naglakad na. Kapag ka hindi ko sinunod ang pag-imbita nito sa bilya, ay baka nga ipadala nito sa kapatid ko ang video. Matagal naman daw bumalik sina Mary. Pagdating sa bilya, ay natigilan ako. Kusang huminto ang mga paa ko sa paghakbang. Tumambad kasi sa akin ang ayos ng sala. Wala na ang couch. Napalitan nyo ng table and 2 chairs. May nakaset up na table for 2. May nagba-violin pa nga eh. Flowers for you, babe. Malambing na ani nito. Hindi ko alam kung saan ito nakuha yon. Basta sumulpot siya sa harap ko galing sa likuran na may bouquet of flowers na. Ikaw ang gusto kong makasama sa araw na ito. Hindi ko kinuha ang bulaklak na iniabot nito, pero inabot niya ang kamay ko at pilit na ibinibigay ang bulaklak sa akin. Kinuha ko na lang din, saka akmang lalagpasan ang sala, pero mabilis itong pinigil ang braso ko. Saka marang hinila patungo sa upuan. Ipinaghila pa ako nito ng upuan at pinaupo roon. Saka siya umupo sa kabilang side. May lumapit sa table namin at nagsali ng wine. Napaka-intimidate ng setup, pero kabaligtaran ang nararamdaman ko. Happy birthday to me. Babe, cheers! Iniangat ni Timothy ang wine glass. Lumayo naman ang server para bigyan kami ng privacy. Akala nila, ikaw ang asawa ko. Come on, bigyan mo sila ng magandang palabas. Kung hindi mahalata nilang hindi ikaw si Meredith. Marahas na napahugot ako ng malalim na buntong hininga. Saka dinampot ang wine glass. Dali-daling sinaid ang laman noon. May nag-serve ng pagkain. Kahit hindi ako gutom ay kinain ko pa rin. Yung kain na akala mo'y wala akong kasama. Pinilit ang sarili kahit halos maluha na sa kabusugan. Tumayo si Timothy at inawat na ako. Pwede na kayong umalis. Taboy nito sa mga tauhan. Saka ako pinatayo nito at hinila. Hindi naman ako nasaktan dahil nagpatianod lang ako.
Pumasok kami sa kwarto ko. Nilagpasan yon. Sa balcony kami huminto. May nakaset up naman doon na foam mattress. May unan at blanket. Mayroon ding mga snack na nakalagay sa basket sa gilid ng kama. Dito na muna tayo. Nauna itong humiga roon. Saka ako sinenyasan akong tumabi sa kanya. Nang makita ko ang hawak na naman niya, ang phone ay dali-dali akong tumabi sa lalaking ito. Yakapin mo ko, babe. Udyok nito sa akin. It's my birthday. Pagbigyan mo naman ako, oh. Yung tipong hindi na kailangang puwersahin. Ginawa ko ang sinabi nito. Kahit ilang na ilang ako ay umunan ako sa braso nito at ipinatong sa tiyan nito ang kamay ko. Agad naman itong hinawakan ang kamay ko na nasa tiyan nito para kami magka-holding hands. Walang nagkomento. Hindi ko alam kung bakit yung ilang nararamdaman ko man ay bigla na lamang nawala. Naging komportable ako sa bisig na lalaki. Sa bisig ng asawa ng kapatid ko. Masyadong mali yun. Pero pati ako'y nalilito na talaga. Nakuha pang patakan ng halik ni Timothy ang noo ko. Nakakapagod. Nakakapagod magpanggap na okay pa ako. Kahit saglit lang na ganito muna tayo, magpapahinga lang ako. Si Meredith ang dapat mong takbuhan para magpahinga. Dahil siyang asawa mo. Hindi ako. Hindi ko naman nakakalimutan na siya ang asawa ko. Pero anong magagawa ko kung napapagod ako sa kanya mismo? Timothy, ganito lang muna tayo. Birthday ko naman eh. Baka ngayon pwedeng hindi ka muna magalit sa akin. Mabait naman ako, Claudette eh. Huwag mo nga lang akong sagarin ang pasensya ko. Parang kasalanan ko patuloy. Ako pa talaga ang nag-uubos ang pasensya mo. Samantalang siya yung taong gumagawa. At ginagawa akong robot na kailangang sumunod sa mga gusto niya. Sa lahat. Kaysa magkomento pa, itinikom ko na lamang ang bibig ko. Marahang hinaplos ni Timothy ang braso ko. Mas lalong naging komportable ang pakiramdam ko hanggang sa makatulog ako. Nagising lang dahil sa pakiramdam na kinakapos ako sa paghinga. Nang dumilat ako, tinitignan ang dahilan. At nagkapalit na kami ng pwesto ni Timothy. Mahigpit na ako nitong yakap habang nakatalikod ako rito. Tim, hindi ako makahinga. Pinalo ko ang kamay nito. Pero mas lalo lang humigpit ang yakap nito. Ano ba? Walang lakas. Nasaway ko rito. 5 minuto. Anong 5 minuto? Pakawalan mo nga ako. Never. Sabay sapo sa aking dibdib. Napahinto tuloy ako sa pagpupumiglas. Sa pakiramdam. Dahil kung ano-ano na ang ginagawa niya. Impit akong napadaing na ipasok na nito yon. Marahang ipinisil ang iba pang bahagi ng aking katawan kaya hindi ko mapigil ang mapahalingking. Kunwari takot at ayaw pero sa tuwing nasa ganitong tagpo ay ang bilis ko na bumigay sa kanya. I want you to know, Claudette. I want to taste you. My dear sister-in-law. Kinilabutan ako sa ibinulong nito. Pero namasa ang pagkababae ko sa tinura nito. Wala akong galit sa kakambal ko. Wala akong dahilan para saktan ito. Pero sa ginagawa ng lalaki, tiyak na masasaktan ang kakambal ko. Lalo't ginusto ko na ang katawan ko. At ang ginagawa ng asawa nito. Dumaos-dos ang isang kamay nito patungo naman sa pagkababae ko. Hinawi lang nito ang mga dapat hawiin. Kaya nasasalat nito ang basa at parang uhaw na naghihintay ng atensyon mula rito. Ikinakalat nito ang malapot na likido. Huminto ang isang kamay nito sa paglalaro sa dibdib ko. Sunod kong naramdaman ang pagkabaklas nito sa belt niya at ang pagbaba ng zipper ng suot niya. Iniangat niya ang aking binti. Hindi ako lasing, pero parang wala na ako sa katinuan. Agad na akong natangay ng tukso mula rito. Impit na daing ko na maramdaman kong unti-unti nang bumabaon sa pagkababae ko ang katigasan niya.
Virgin pa ako, no? Nang biglang diinan nito ang ulos, ay sarap lang ang naramdaman ko. May sex appearance na rin ba ako dati? Kanino ko naibigay ang pagkababae ko? Pati iyon ay hindi ko maalala. Marahang gumalaw ito. Masarap sa pakiramdam ang ginagawa ni Timothy sa akin. Yung sarap na gusto ko nang maulit pa. Hindi na ako makapag-isip ng matino. Wala sa hinagap ko ang matukso sa gagawin ng brother-in-law ko. Dapa, bulong nito habang nakabaon pa rin ang katigasan nito sa akin. Kusa namang sumunod ang aking katawan. Nakadapa na ako, habang si Timothy naman ay nagsisimulang muli sa pagkilos. He's big. Mukhang ang gusto ng lalaki ay sex ay medyo marahas dahil na rin sa paraan nito ng pag-angkin sa akin. Hindi ko na kayang kontrolin ang ungol ko. Alam kong basang-basa na talaga ako dahil sa sarap na nakukuha ko rito. Tagaktak ang pawis ko. Hingal na hingal. Inabot ko rin ang Clint at nilalaro yon habang todo sa pagbayo ang lalaki. Timothy, ungol ko sa pangalan nito. Hindi maitago sa boses at ekspresyon ng mukha ko ang nararamdaman kong sarap. Nanginginig ako. Ganon din ang lalaking nagpapalabas-labas ng katas sa kanya. Unti-unti akong napamulat. Habol ko ang paghinga ko. Dreaming of me, babe? Tanong na lalaking titig na titig sa akin. Unti-unting bumababa ang tingin ko sa kamay ko na nakapasok sa suot kong damit. Ay nakaupo si Timothy sa gilid ng foam mattress. May hawak siyang beer. Baka sa mukha nito ang matinding pagnanasa. It's just a dream. Gusto kong hilingin sa itaas na sana ay bumuka ang lupa at lamunin ako. Panaginip lang ang lahat. Akala ko'y totoo. Pakiramdam ko kasi ay totoong totoo. At dito na po natatapos ang chapter 9 ng aking kwento. Muli po, maraming salamat po and God bless all.